Magandang araw! Sa araw po na ito ay marami tayong natanggap na comment. Dahil ito sa ating nagawang vlog nung nakarang araw patungkol po sa payout ng ating mga minamahal na senior citizens. At ayaw ko pong patagalin na mabigyan ito ng kasagutan. Sabi nila, sa Manila wala pa daw, sa Novaliches at marami pang mga lugar na kanilang tinatanong ang update sa payout. Kaya po, heto na. Attention sa lahat ng mga senior citizens. May payout releasing na sa December 21, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang makukuha ninyong impormasyon ngayong araw, una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, saan po ba ito gaganapin? Pangatlo, ano ba ang oras ng inyong pong payout? Pang-apat, ano ba ang kumpletong detalye ng mga requirements? Panglima, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. Kaya naman, kung gusto mo ang ganitong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang anuman ang motibo or punto ng video kong ito. Kung gusto mo ang mga balita kagaya ng mga video katulad sa pag-pension ng ating mga senior citizens, mga balita na patungkol sa kanilang mga benepisyo at iba pang bagay, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil makakaasa ka na ang aking YouTube channel ay totoo po ang binabalita at walang halong fake news. Dahil po tayo po ay advocate ng good info sharer or mabuti yung binabalita. At sa puntong ito, kapag nag-subscribe mo na ang aking YouTube channel, i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. At hindi ko napapatagalin pang oras, halika na ating pag-usapan. Ang una po sa tinistahan ay ang Ipilan Covered Court dahil meron po magaganap na payout sa December 21 and that is Sunday. Sa alas 9 hanggang 12 ng tanghali, ang Barangay Ipilan na may 109 pensioners. Sa Barangay Alitaw na may 20 pensioners. Barangay Baguio na may 85 pensioners. Sa Senior Citizens Building sa Lupa Hall sa Launa hanggang alas 4 ng hapon, ang Barangay San Isidro 1 na may 13 pensioners. Barangay San Isidro 2 na may 55 pensioners at Barangay San Isidro 3 na may 44 pensioners at Barangay San Isidro 4 na may 25 pensioners. Sa Kalumpang Covered Court, alas 9 hanggang 12 ng tanghali, ang Barangay Kalumpang na may 63 pensioners. Barangay Gibanga na may 73 pensioners. Barangay Dumoit Kanluran, 18 pensioners. Barangay Dumoit Silangan, 13 pensioners. Barangay Mayuwi, 19 pensioners. Barangay Isabang, 62 pensioners. Sa munisipalidad ng Binyan, sa Alonte Sports Arena, meron po mga barangay na magpi-payout sa December 21, 2025. Sa alas 6 hanggang alas 8 ng umaga sa Barangay Malaban. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga ang Barangay San Antonio. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ang Binyan. Sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ang Bungahan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga din ang Barangay Cavite. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ang Barangay Ganado. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ang Barangay Luma. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ang Barangay Malamig. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ang Barangay Mamplasan. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali ang Barangay Platero. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali ang Poblasyon. Alas 12 hanggang alauna ng hapon ang Barangay San Jose. Alas 12 hanggang alauna ng hapon ang Barangay San Vicente. Alauna hanggang alas 12 ng hapon ang Santo Domingo. Alauna hanggang alas 12 ng hapon ang Santo Niño. Alauna hanggang alas 12 ng hapon ang Soro-Soro. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ang Barangay Timbao. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ang Barangay Tubigan. Alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon ang Barangay Zapote. Ito po karami ang mga barangay na mag-payout sa December 21, 2025.
At yun po ang mga barangay na magpi-payout sa December 21, 2025. At dahil po ayan ay Sunday, so kinakailangan ko pong i-vlog iyan nang sa gayon po malaman ninyo ang update. At sa mga natatanong, sir, bakit konti lang po yung inyong ibinalita? So, ang totoo po niyan, binalita ko po ito dahil meron pong schedule sa December 21 at sayang po na hindi ko ma-inform ang ating mga minamahal na senior citizens. At sa nagtatanong, sir, ano po yung dapat namin gagawin para po malaman namin ang update sa aming social pension for indigent senior citizens. So, ang dapat yung gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ninyo sa balita patungkol po dito. At sa social pension for indigent senior citizens, kapag may payout po, ay dapat kumpleto ang requirements o dokumento. Dahil kung kulang ang dokumento, hindi po yan tatanggapin. Hindi ka po makakuha ng iyong pong pensyon. At sa puntong ito, ibibigay ko po ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong malaman. Kung senior citizens or beneficiaryo ang kukuha ng kanyang payout, isang malinaw na photocopy or Xerox ng senior citizens ID na mayroong 3 original na pirma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatiling presentable ang mga dokumento, ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiary ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na 3 orihinal na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmumula sa MSWDO, CSWDO at OSCA na mayroong orihinal na pirma na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang maggusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng inyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. At yun po. At yun po ang kumpletong detalye na ating nalalaman ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta
panunood po sa ating mga ina-upload na vlogs. Umabot na po tayo sa 70,000 subscribers. Maraming salamat po. And God bless us all. Gawin natin 100K. Kaya ba? Salamat.